Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong nilulutong tandem di umano ni Sara Duterte at ni Amy Marcos. Ito, paghahanda na po talaga to para sa susunod na presidential election, although malayo pa po kasi dadaan pa naman yung midterm election natin kung saan maghahalal ulit tayo ng 12 senador at dito pa lang nagtatanim na kagad sila ng mga pwedeng maging magkasanggaba sa susunod na presidential election. Ngayon, dito sa tandem na to, sino ba yung mas makikinabang sa mga pwedeng mangyari? Kasi tandaan po ninyo, si Speaker Romualdez, may plano rin tumakbo, sabi daw ni Pangulong Duterte, na tumakbong presidente. So ano ba yung magiging, ano ba yung nakikita rito ni Banat Bay na pwedeng ikalamang ni Speaker Romualdez? Pero bago po natin simulan yan, baka pwede magpalambing sa inyo, pakipindot naman yung subscribe button kung di pa kayo nakasubscribe. Pakilike na rin po yung video. Wala naman pong bayad dyan, konting lambing lang po. So tuloy na po natin to. Ganito kaaga pa lamang pinag-uusapan na po ang mga tambalan para sa 2020 presidential elections. Naku. Bakit kaya? Bakit? Dahil ganito kaaga pa lamang nagbabangayan na ang mga tinuturing na 2020 presidentiables. Ang masugid na Duterte supporter na si Harry Roque tinulak ang tambalang Sara Duterte for President at Amy Marcos for Vice sa 2028 elections. Sa lagay na yan, 5 taon pa bago ang national elections at mauna pa nga ang midterm elections sa 2025. Bakit biglang naungkat yan? Marahil dahil sa kumukomplika mga relasyon sa loob ng pamilya Marcos at sa ngayon lalo pang komplikadong relasyon sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Mulat sa pool, mahalagang tandaan na si Bongbong Marcos ay hindi na maaaring tumakbo ng second term bilang Pangulo. Kaya't ang pwestong yan ay pag-aagawan ngayon ng mga miyembro ng angkan na maaring gusto ng continuity o pagbabago. Opo, sa loob mismo ng angkan, merong hindi pagkakasundo sa polisiya. Sino ang alin? Ang panganay na kapatid na si Senadora Amy Marcos halimbawa, ilang beses nang pumalag sa mga polisiya ng kapatid. Bago po pa lang ni BBM, binasura agad niya ang panukalang magtatayo ng Special Economic Zone sa Bulacan. Bagay na tinawag ni Amy Marcos na deeply disappointing. Bilang chairperson din ng Senate Foreign Relations Committee, Puro kasi yan ang problema ko kay Madam Senator Amy. Yung kanyang puro salita. Matulad niyan, meron siyang disagreement sa kapatid niya. Hindi ko naman sinabi makialam siya sa kapatid niya, ha? Pero yung puro ganyan na very disappointing. Very ganito. Wala walang impact yun eh. Sa akin hindi ko sinasabing masama yun, per se. Pero walang impact sa akin yun. Ibig sabihin, walang credit sa akin yun. That's not credit for me. Hindi po sa akin yun nakakapogi, ika nga, o nakakadagdag. Hindi ho, kasi it's all talk. Kung talk lang pala ang gusto ninyo, di ako na lang. Mas madaldal ako. Joke lang po yun Kasi kung talk at talk lang, edi vlogger na lang ang lagay natin dyan. Mga vlogger, mas madadaldal ang vlogger. Tama, mali. Di ba? So what? So maganda yung punto doon ni Banat Bay. Hindi naman kasi pwedeng maingay ka lang na puro salita lang yung pag-disagree mo. Tandaan nyo, magkapatid po ito, pwede naman silang mag-usap in private para pag-usapan kung ano man yung ano nila, yung ano man yung hindi nagugustuhan ni Amy Marcos sa pamamalakad ni Bongbong Marcos. Pero nilalabas niya pa sa media para lang sabihin na siya'y kumukontra. Pero ang totoo niyan, ginagamit niya lang yung pagkontra dahil sa personal agenda na gusto niya. Para lang masabing merong oposisyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Which is wala na pong oposisyon ngayon sa administrasyon ni Marcos. Lahat po ay nakakampi sa kanya, lahat po nakasipsip. Yun po ang totoo. What do I mean? Wala ho yan. Sa akin wala ho yung mga statement na yan. naging malubhang kritikal din si Amy Marcos sa mga foreign policy decisions ng kanyang kapatid. Mula yan sa pagdagdag ng mga EDCA sites na maaaring gamitin ng US sa Pilipinas hanggang sa pag-provoke daw natin sa China. Sa isang punto, pinagalitan pa ng senadora ang DFA
dahil sa patuloy na pagsasampa ng mga diplomatic protests laban sa China dahil sa ginagawa nito sa West Philippine Sea. Pinalagan din ng senadora ang dalawang panukalan ng Malacanang, ang RCEP or Regional Comprehensive Economic Partnership Treaty at ang Maharlika Investment Fund. At sa Ayan, puro kontra lang siya. Di ba po? Kung gusto niyo pala yung ganyang klaseng puro kontra, doon na lang tayo sa mga makakaliwang grupo. Yun talaga. Talagang puro kontra. pagtagulan dahil sa So, ibig mo bang sabihin, Banat Bay, hindi dapat kumontra? Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko dito, dapat may gawin siya. Diba? Meron ho siyang hakbang para makamit yung mga kontra niya. Wala eh. Yung sa Maharlika Fund, diba? Ganun din naman eh. Kunwari ko, kontra siya. Pero kasama siya dun na pumirma rin, diba? Alam ko correct me if I'm wrong kung hindi siya pumirma. Pero ang alam ko kasama siya. Ako pagkakalam ko hindi siya pumirma, nag-abstain siya. Pero unanimous na eh. So wala namang walang bearing yung yung pag-abstain niya. Dapat pumirma siya sa sa mga kumontra. Walang kumontra eh. So nagsalita lang siya. So more on laway lang yung sinasabi ni Senator Amy. Kasi kung talagang kontra siya, dapat pumirma siya doon sa ayaw ng Maharlika Funds. Ang ginawa niya, nag-abstain siya para sabihin na hindi siya biased. Diba? Parang kita niyo yung sinasabi ni Banat Bay na puro dada lang yan, wala namang ginagawa. O kung hindi man siya kasama, o kung nag-abstain man siya, okay? Sana man lang pumalag siya, hindi siya nag-abstain. Kung talagang against siya doon. Hindi eh. Diba? Hindi naman po siya yung hindi pumirma. Sana ganun ang ginawa niya. pagtanggal ng Kongreso ng confidential Nag-absent siya. Oo nga. Yun na nga eh. Kaya nga hindi ko nga gusto eh. Tama. Nag-absent daw siya. Yun ang hindi ko gusto. Yung kesa na akala ko ba kontra ka. Di sana, nanandigan ka sa pagiging kontra. Hindi ako pipirma dyan. Against ako dyan. Ganun. Hindi eh. Nag-absent. Tama ba? Nag-absent? Yun ang nga. Sabi ni isa, nag-absent siya. Tama. funds ni VP Sara, ang tayari ni Amy ay nasa vice-presidente. Sa lahat ng isyong ito, tila tahimik lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, ang mga isyong kinukontra ng kanyang kapatid ay mga panukalang galing mismo sa Malacanang. Ang hindi lang talaga malinaw ay ang posisyon ng Pangulo sa confidential funds ni VP Sara na binawi nga ng Kongreso. Ang Speaker ng House of Representatives at ngayon pinakamatinding katunggali ng Vice Presidente ay si Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulong Marcos at ni Senadora Amy Marcos. Bagamat walang imik ang Malacanang, tanggap rin ng lahat na ang Kongreso ay bihirang kumikilos ng walang sang-ayon ng Malacanang. Sa kanyang huling pahayag, malinaw kung sino ang sinusuportahan ni Amy Marcos. Kahit siya raw ay matira mag-isa, susuportan daw niya si dating Pangulong Duterte at lalo na si VP Sara Duterte. Malalim ang pagkakaibigan ni Amy at ni Sara Duterte. Ang sabi nga ng ilan, para na rin magkakapatid. Kaya't hindi kagulat-gulat na pinalulutang ng mga Duterte supporters ang tambalang Hindi ho totoo yun. Sorry Sara at Amy sa 2028. Pero kung sakali, ang kanilang makakabangga ay ang pinsang buo ni Amy na si Speaker Martin Romualdez. Saan si BBM? Sabi daw nila si Romualdez at saka si Franz Castro. Bagay kayo. Sa lahat ng ito, bilang Speaker, si Romualdez ang nagsusulong ng legislative agenda ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Katunayan, mas madalas makitang magkasama si BBM at si Romualdez kesa ang dalawang magkapatid. Totoong sobrang aga pa para pag-usapan ang 2028. Pero kahit isa't kalahating taon pa lamang ang bagong administrasyon, malinaw na bakbakan na ang nangyayari. Sa mga sinasabing ngayon pa lamang ay umaasinda na sa Malacanang. Ako ito lang Unang punto natin, eto diba, sinabi ko sa inyo, first point, mas kailangan ni Senator Amy si VP Sara. It's not the other way around. Ibig sabihin, kung meron mang makikinabang sa Sara and Amy, si Madam Amy yun. Okay? Kung meron mang mas magagamit, walang iba kung hindi si VP Sara yun. Sa madaling salita, the Sara and Amy tandem, magbe-benefit si Amy. Kumbaga sa boto,
90% meron na kagad si VP Sara. 10% na lang yung kay Senator Almi. So, parang lumalabas dito, parang gagamitin ni Senator Amy si VP Sara para makuha niya yung posisyon na gusto niyang takbuhin sa susunod na eleksyon. Kasi nga naman, alam naman natin, mas malakas si VP Sara kaysa kay Pangulong Marcos nung nakarang eleksyon. Nadagdagan lang yun talaga kung tutuusin. Mas malaki ang nakuha ang boto ni Bongbong Marcos dun kay VP Sara. Ganon kautak o ganon ginagamit ang utak ni Senator Amy. Alawa, aside from magbe-benefit si Amy, I think the Sara-Amy tandem makakasira kay VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi we all know na and what possible things na mangyayari sa mga susunod na taon, which is based on historical facts na talagang ang presidente bumabagsak. Diba? Bumabagsak ho yan. Normal ho yan na bumabagsak. Kaya nga laging sa kasaysayan, laging yung oposisyon ang sumusunod. Bakit? Kasi bumabagsak yung presidente. First, ang nangyari lang na hindi oposisyon ang sumunod yung kay Cory at saka kay Ramos. Because si Ramos, tandaan ninyo, maraming connection sa military. Si Ramos, iba ang ano niya, tandaan ninyo, di ba, yun na naging problem ni Cory noon sa military. Kasi nga, kaya nga ang dami niyang kudita dahil hinayaan niya yung mga kalaban ng military na pumasok sa kanyang gobyerno. Pero nabalanse lahat yan ni Ramos. And sa tingin ko noong time na yun, walang ganong katinding kalaban. Di Venecia, wala. Medyo hilaw sa tingin ko that time. Mas pagkakatiwalaan ng taong bayan noon si Ramos. Ngayon, etong nangyayari na ito, alam natin na medyo paganon. Di ba? So alam natin si Senator Amy ang makikinabang. Pangalawa, mas makakasira ang Sara and Amy tandem because mahahati na naman ang boto. Hindi ko nga alam kung ang nagpupukpok nito sa media ay ang kampo ni Romualdez. Bakit kanyo? Oo, it came from Roque. It doesn't mean si Roque ay kaalyado ni Romualdez. Hindi. Maaring nakita, si Amy at saka si Sara Duterte, nakita yan ni Roque. Pero maaring nakita ng political strategist ng mga Romualdez na magandang kombinasyon yun. Alam mo kung bakit? Maaring mahati. Kasi tandaan ninyo, yung mga Duterte supporter, ayaw na Alam nagising na. Yung mga Duterte supporter, Duterte influencer na nag-unity team nun, nagising na. Hopefully. Diba? Nagising na at marami ng, ay ganyan pala ang mga Marcos. So pag pinagsama mo pa ang Sara Amy, baka lalong wala nang sumama doon. So parang lumalabas dito, sinasabi ni Banat Bain, kung matutuloy yung tandem ni Sara at ni Amy, pwedeng mabawasan yung boto ni Sara Duterte dahil sa disappointment ng mga DDS o yung mga sumusuport sa mga Duterte, dahil parang nabudol na nga tayo nung nakaraang eleksyon, papabudol ka na naman. So dun kumbaga yun ang gagamitin nila Romualdez, yung disappointment ng mga Duterte. So pwedeng mapunta sa kanila yun dahil nga na-disappoint. So dalawang pwede mangyari. Continuous na susuporta sila kay Sara Duterte, pero ilalaglag nila si Amy. Hahanap ng ibang pagiging katandem, although kung sila pares magpapile ng candidacy nila. Pero masasandal si Romualdez dun sa mga madidisappoint sa gagawin ni Sara Duterte kung si Amy pa rin nakukunin niyang katag team. So,
yung 21 million na boto ni Sara Duterte pwedeng matapyasan ng kalahati or basta mabawasan lang ni Romualdez yun, malaking bagay na sa kanya yun. Tandaan ninyo, mahaba pa ang panahon ha. Kung bukas ang eleksyon, hindi masyado makakaapekto. Pero dahil sa mahaba pa ang eleksyon, marami pang mangyayari na baka ma-disappoint lang ng ma-disappoint ang mga Duterte supporter. Na iisipin nila bakit pa rin si Marcos pa rin ang kasama, nasisira na nga tayo, nabudol ka na nga, uulitin mo pa, baka tulad ko. Diba? Pag nag-Sara and Amy, mapapaisip talaga ako. Kasi, wala namang pinagbago, nagpalit lang ng posisyon. So, maaaring, baka hindi ganun kaganda ang mangyayari. Di ba, Hop? Pero pwede naman natin gawing na support natin si Sara Duterte, pero ilaglag natin si Amy. Yun ang pinakamagandang solusyon doon. Huwag natin iboto si Amy. Kumuha tayo ng vice presidente na sa tingin natin na pwede natin i-connect kay Sara Duterte. Yun lang po yung medyo may sasuggest ko na sana ganun yung gawin natin kung talagang di may iwasan to. Pero knowing Sara Duterte, mautak po yan. Hindi yan basta-basta papasok sa ganyang sitwasyon na hindi niya alam yung kanyang gagawin. So, maaring sinasakyan ito ng Romualdez camp para ma-divide.